Naku mga sangkay, meron pong masamang balita ngayon kay Romualdez na pinasabog po ni Senator Lacson. So, ayun nga po mga sangkay, no, meron pong hindi kaaya-ayang balita sa side ni Martin Romualdez. Dahil nga po mayroong ikinanta itong si Senator Lacson ngayon na pambihirang pasabog tungkol kay Romualdez, no? At mukhang dito, abangan po natin 'to mga sanggay, pero pag-usapan po natin kung ano nga ba ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito yung impormasyon na lumalabas. Ayon po kasi dito sa pasabog ni Senator Lacson, may 2 testigo para patunayan ang ugnayan ni Romualdez di umano sa mga diskaya. Siguro naman, hindi na po itong si Gutesa, no? Si Gutesa, ampaw, mga sangkay, halatang nagsisinungaling eh. So ngayon, eto, tingnan po natin. Kasi kung totoo na may testigo, ibig sabihin, hindi malinis ang pagkakatrabaho ni Romualdez. Kasi yung pagkakaalam po natin, sinabi po ng mga Rimulya, no? Sabi ni Rimulya, wala kami makita na wala pa kami makita na kung anong bagay na pwedeng sasabit sa Romualdez. Masyado na pong malinis yung pagkakagawa ng lahat eh. Pero ngayon, mayroon pong testigo. Tingnan natin. Asahan na ang mga pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon ito sa flood control scandal sa Lunes. Bukas na po ito, mga sangkay. Alamin natin ang mga nakalinya sa Agenda Weekend Report ni Hannity. May tetestigo raw tungkol sa di umano'y kaugnayan ni Curly Liscaya kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasa 2 resource person daw ang magpapatotoo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes tungkol sa pagbili ni Romualdez ng isang house and lot sa South Forbes noong 2023. Okay. Ewan ko ba mga sangkay, itong isa sa mamahaling pwesto ng mga mayayaman mga sangkay pagdating po sa mga mansyon doon sa Forbes. May ugnayan daw po, 'di ba? Mga sangkay, naalala niyo yung kwento ni kung babalikan po natin ni Toby Tiangco, sabi niya, sinamon daw po ni BBM itong si Romualdez at tinanong ilang pang mga bahay, mga mansyon yung gusto niyo sa Forbes. 'Di ba? Ginanon po mga sangkay. At ngayon, mukhang tumutugma sa kung ano po yung impormasyon na yun sa posibleng ilabas ng sinasabing 2 testigo na ito. At ang malupit pa dito, may connection daw po si Romualdez at ang mga diskaya. Kung saan si Discaya raw ang nagsilbing pangpronta nito. Nakakuha si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ng kopya ng Deed of Absolute Sale at mga tseke. Kaya na. Naku po. Naalala ko sinabi rin po ni Dizon, 'di ba? Na sigurado siya na madidiin nga po si Romualdez kasi may mga ebidensya at nasa ombudsman na raw po yun. Ayon sa isang panayam sa kanya. Bagamat hindi pinangalanan si Discaya bilang buyer sa bentahan, ito naman daw ay isang korporasyong ang pangunahing stockholder ay may kaugnayan umano kay Romualdez. Kaya na. Samantala, ang pagkakaroon ng wishlist sa budget, wala raw pinagkaiba sa pagnanakaw ayon kay Lacson. Alam nyo, ito yung pinagkaiba ni Lacson at ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos, puro paratang kay Romualdez. Pero wala pong ebidensya. Diba? Kung ano-ano sinasabi kay Romualdez, ano yan, ganito yan.
Wala naman siyang pinapakitang ebidensya. Pero itong si Lacson, sinasabi niya, pero meron po siyang pinapatunayan. Naalala niyo mga sangkay nung prinesenta niya kung paano po minaman ni Obra itong mga proyekto sa Pilipinas. Prinesenta niya, hindi lamang basta picture yun, kundi talagang yun yung realidad at may mga ebidensya, may mga tinuro siyang tao. Kaya nga nagulat po doon mga sangkay itong sila Marcoleta, nainis sila kasi nga para daw pong si Marcoleta pa at that time yung chairman ng Senate Blue Ribbon, di ba? Ngayon mga sangkay, si Lacson, malupit na investigador eh. Walang-wala po si Amy Marcos dyan. Si Amy Marcos, magaling po bumanat na mga kung ano-anong mga walang kabuluhan. Para lang, kumbaga para siyang nagpapatawa. Magaling magpatawa. Pero pagdating po sa pag-iimbestiga, Senator Lacson po yan. Anya, mahalagang suriin ng komite ang tinaguriang Cabral Files. Natatalakayin na rin umano nila sa pagdinig sa Lunes. Yun ang maganda dyan, guys. Sa dokumentong iyon nakalagay ang wishlist o allocables ng mga mambabatas. Pagdating pa lang sa National Expenditure Program o Proposed 2025 Budget. Kung nagsumite raw ng wishlist at ang motibo ay makakuha ng komisyon, maaari na raw itong ituring bilang attempted o planned robbery. Lalo na kung sumasawsaw agad ang mga mambabatas pagdating pa lang sa paghahanda ng budget. Hindi naman daw kasi sila dapat nangingialam doon dahil trabaho lang ng legislature ang mag-amyenda ng batas. Hihilingin ni Lacson na i-authenticate ng DPWH ang nasabing dokumento at kung hindi ito verified, hindi na raw isasama sa records ng Blue Ribbon Committee. Tama din naman yon mga sangkay. Kasi itong Cabral Files, kaduda-duda din po eh. 'Di ba? Kailan nilabas? Nilabas nung wala na si Cabral. Nung September, dapat nilabas na po ito eh, nang sa galon. Nakakumpirma kung ito nga ba talaga ay totoo. Masyadong late eh. Kaya, tama yung gagawin ni Senator Lacson. Ako naniniwala ko dyan na hindi ilalabas ni Lacson kung may sabit. Pero kapag mga sangkay, legit na dokumento, talagang lalabas at lalabas po yan. Bukod sa Cabral Files, inaasahan ding tuloy-tuloy ang investigasyon ng komite sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya na. Posibleng hindi dadalo ang dating kalihim sa hearing at maaari raw itong makaapekto sa kanyang kalagayan. Ayon kay Lacson, kailangan daw kasing maipaliwanag ang pagkakaroon ng mali-maling grid coordinates ng DPWH projects sa termino ni Bonoan. Diba, sekretary siya nun. Noon pa lang, mga sangkay, hindi pa po siya nag-resign. Binabanatan ko na po eh. Diba? Itong si Bonoan kasi, paano nangyari na hindi niya nakita na ang dami palang mga siraulo, mga opisyal ng DPWH. Baka naman, kabahagi po siya. Kumbaga ito po ay tanong mga sangkay na siya lang po ang makakasagot. No? Well, itong korupsyon, matagal na po itong nangyayari mga sangkay. Hindi lang naman po ito panahon ni BBM, panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy. Matagal na po yung sistema mga sangkay. Nagkataon lang na si BBM lamang yung may bayag na presidente para imbestigahan to. At meron daw tetestigo na individual tungkol dito. Nako, ayan na. Ipinahayag ng kampo ni Bonoan ang pananatili nito sa California hanggang February 15 dahil sa eye operation ng kanyang asawa. Umalis si Bonoan ng bansa sa gitna ng flood control scandal at sabi ni Lacson, pag-aaralan daw kung papayagan si Bonoan dumalo sa hearing through video conferencing. Yan ay basta't nasa loob daw ng embassy o consulate ang dating kalihim at may pwedeng mag-administer ng kanyang oath doon. Ang bata naman ni Bonoan na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang hinihintay ko mga sangkay na magsalita. Kasi ito talaga, nakitaan po natin ng sincerity sa kanyang mga sinasabi. Itong Cabral Files, siya rin po ang nagsiwalat yan mga sangkay. Sinabi po niya na itong si Cabral, yan po yung nagmamaniobra ng lahat.
Wala kang project kung wala si Cabral. Kasi siya po yung nagtatrabaho dyan. At itong taong to, pagkakaalam po natin, magbabalik po ng 1 bilyon na pera para lamang po pagkatiwalaan siya na magsabi ng katotohanan. Pagpapaliwanagin din tungkol sa di umano'y tangkang pagkuha sa kanya sa kustodiya ng dating PNP Chief Nicolas Torre III. May option daw si Torre dumalo sa pagdinig para ilahad din ang kanyang panig. Naghain na ng sabina ang Senado sa mga dawit sa flood control scandal para i-compel silang dumalo sa pagdinig. Kabilang dito si dating Congressman Zaldico na ngayon hindi pa natutukoy ang kanyang lokasyon. Kapag hindi dumalo ang resource persons sa pagdinig at ituring na invalid ang excuses ng mga ito, maaaring umabot ito sa pagkaaresto. Para Well, yan ang kaabang-abang mga sangkay. No? Pero dito ako nag-aabang mga sangkay sa pasabog tungkol kay Romualdez. Magkakabistuhan na, guys. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Yan, no? Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.